Good morning mga kapatid. Good morning po sa ating lahat. Narito na naman po ako mga kapatid. Mag-share na naman ako ng salita ng Diyos sa inyo. Ihanda na naman po natin muli ang ating mga sarili. At bago tayo mag-umpisa, tayo po ay mananalangin. Magsiyo po tayo. Ama namin sa langit, muli kaming nagpapasalamat sa iyo, Lord, sa isang pagkakataon ng aming buhay. Inisin mo kami ng maayos, ng malakas ang katawan. At salamat, Lord, dahil alam po namin na magiging maayos ang lahat. Lalo na, Lord, salamat sa pagkakataon na binigay mo na naman sa amin ngayong umagang ito na makarinig, makapag-aral ng iyong mga makapangyarihang salita. Huli mo po kaming samahan, gabayan, Lord, turuan upang ito'y maintindihan namin. Maunawaan ng lubusan at samahan mo rin po ako, turuan mo po ako, Lord, upang puro salita mo lamang ang lumabas sa aking bibig. Maraming salamat sa katagumpayan ng aming gawain ito. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba ka namin sa matamis at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. At ito po ang aking channel. Hello pong muli mga kapatid, ulitin ko lang magandang umaga po sa inyong lahat. Unahin ko lang muna yung mga bago po dyan sa aking channel. Huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe. Paki-like and share niyo po ang aking mga videos at paki-click na rin po ang notification bell para lagi po kayo updated sa mga bago ko pang i-upload. Salamat po, salamat. Mga kapatid, na umpisahan na natin ang chapter 16 na si King Ahaz ng Juda. Ito nga si King Ahaz ng Juda ay humingi ng tulong kay Tiglat-Pileser, no, mga kapatid, at pinakinggan naman siya nito. At yun nga, sinakop niya ang Damascus, pinatay si King Rezin at dinala sa Kir bilang mga bihag ang mga taga-roon. At ito na nga po ang part 2 ng chapter 16. Verse 10, sabi po rito, nang pumunta si King Ahaz sa Damascus para makipagkita kay King Tiglat-Pileser ng Assyria, mga kapatid, nakita niya ang altar doon. Pinadala ni King Ahaz sa priest na si Uriah ang kopya ng plano, pattern at ang lahat ng eksaktong detalye ng altar. Ginawa ni Uriah ang altar ayon sa plano na pinadala ni King Ahaz mula sa Damascus. Tinapos niya ito bago makabalik si King Ahaz. Pagdating mula Damascus, tinignan ng hari ang altar. Lumapit siya rito at umakyat. Nag-offer siya doon ng handog na susunugin at offering na butil. Binuhos niya ang handog na inumin at isinaboy sa altar at ang dugo ng mga peace offering. Nasa pagitan ng bagong altar at ng templo ang altar na bronze na para kay Lord. Inalis ito ni Ahaz at inilipat sa bandang north ng bago niyang altar. Inutos ni King Ahaz kay Uriah, dito ka sa malaking altar mag-offer ng handog na susunugin pag umaga at ng offering na butil paggabi, pati na ang handog na susunugin at offering na butil ng hari. Ang handog na susunugin ng mga tao, ang offering na butil at ang handog na inumin, isaboy mo rito ang dugo ng lahat ng hayop na sacrifice, pero para sa akin lang ang altar na bronze. Gagamitin ko yun sa pagkukonsult sa Diyos.
Ginawa ni Uriah ang lahat ng inutos sa kanya ni King Ahaz. Pinutol ni King Ahaz ang mga frame ng mga patungan at tinanggal ang mga palangganang nakapatong doon. Inalis niya rin ang bronze na tangke ng tubig mula sa pinagapapatungan nitong 12 bronze na toro at inilipat sa patungan gawa sa bato. Inalis niya ang daan, sabi dito, daan ng may bubong na tinayo sa loob ng palasyo na ginagamit tuwing araw ng Sabat. Pinasara din niya ang entrance papunta sa templo ni Lord na dinadaanan ng hari. Ginawa niya ang lahat ng mga ito para sa hari ng Assyria. Nakasulat sa libro ng history ng mga hari ng Juda ang iba pang ginawa ni King Ahaz. Namatay siya at inilibing sa city ni David sa libingan ng mga ancestor niya. Pinalitan siya ng anak niyang si Hezekiah bilang hari. At yan po ang katapusan ng chapter 16, mga kapatid. Nagpagawa ng bagong altar si King Ahaz, mga kapatid. Ipinausog pa niya yung altar ng Diyos kung saan sumasamba ang mga ancestors kay Yahweh, mga kapatid. Pinalipat at maraming binago, maraming pinatanggal. Nakakalungkot minsan, mga kapatid, kung sino yung dapat talaga nating sambahin, yung ating nag-iisang Diyos na nasa langit, yun pa kuminsan ang nababaliwala. Kuminsan napopokus tayo sa napakaraming bagay. At kung minsan pa, nagiging idol natin ang napakaraming bagay. Masasabi natin na doon na tayo sumasamba. Saan? Sa pera. At kung ano-ano pang maraming bagay. Kung minsan napopokus ng mga tao sa mga bagong gadget, o sasakyan, o bahay, at marami pang iba, mga kapatid, kung saan tayo napopokus. At kung minsan napopokus tayo sa isang tao, sa pagmamahal natin, nakakalimutan na natin ang ating Diyos, kung minsan pati ang ating sarili, nakakalimutan na natin. Yan ang tinuturo sa atin, mga kapatid, na wag natin kakalimutan ng Diyos ano man ang mangyari. Yumaman man tayo, lalo na kapag umirap o lumagay tayo sa sitwasyon na tayo'y kapos, mas lalo nating kailangan ng Diyos. Kailangan natin ang ating Diyos sa ating buhay. Sabi nga ng Panginoong Hesus, wala kayong magagawa kung wala kayo sa akin. Kung hindi kayo nakakonect sa akin, sabi ng ating Panginoong Hesus. Mga kapatid, ang Diyos lang ang dapat nating sambahin, purihin, paglingkuran, at pasalamatan. Siya lang ang nagbibigay ng lahat sa atin. Ano man ang meron ka ngayon, galing yan sa Diyos. Kung sasabihin ko naman, halimbawa, matalino kasi ako, masipag kasi ako, may pera kasi kami noon, kanino ba nanggaling ang lahat? Kanino ba nanggaling ang kalakasan mo? Kanino ba nanggaling ang katalinuhan mo? Kanino ba nanggaling ang lahat ng kayamanan? Yan ang tinuturo sa atin. Ang magbalik loob sa Diyos. Purihin siya, pasalamatan, at sambahin natin siya, mga kapatid. Ulitin ko lang, walang ibang Diyos. Iisa lang ang ating Diyos. Wala na pong iba. Salamat sa salita ng ating Diyos na ating narinig ngayon, na tinuturo sa atin ngayon, na pinapaalalahanan tayo ngayon, at alam ko na ginagabayan tayo ngayon. Narito siya at nakatingin siya sa atin. Tinitingnan niya
kung anong ginagawa natin. Tinitignan niya kung ano ang laman ng ating puso. Mabuti ang ating Diyos at mapagmahal. Mapagmahal, mapagpatawad ang ating Diyos. Muli, salamat sa salita ng ating Diyos. Salamat din sa inyo mga kapatid sa pakikinig nyo na naman ng salita ng Diyos. Muli tayong mananalangin. Muli tayong yuyuko at ihanda ang ating puso at isipan. Let us pray. Yes, Lord, Father God in heaven, muli kami nagpapasalamat sa iyong mga salita na aming napakinggan. Yung mga nabasa ko na naman ngayong umagang ito. Dito, Lord, inuutos mo sa amin na huwag namin gayahin ang masasamang gawa ng mga tao nung araw, Lord, at hanggang ngayon. Dapat kaming tumupad o tuparin ang iyong mga sinasabi inuutos sa aming lahat. Gawin namin ang lahat ng maayos, tama at mabuti para sa iyo at sa aming kapwa. Salamat po, Lord, sa iyong salita everyday na aming napapakinggan at nababasa. Maraming salamat, Lord. Maraming salamat, Jesus. Maraming salamat, Holy Spirit. Sa kabila ng aming mga kasalanan, patuloy mo kami pinapatawad, O Diyos. Patuloy mo kami binibiyayaan, inililigtas, ibinibigay ang lahat ng aming pangangailangan. Tunay na napakabuti mo sa amin, O Diyos. Kahit na kami ang minsan nakakakalimot sa iyo, patawarin mo po kami lahat, O Diyos. Lahat ng tao na ikaw ang gumawa, patawarin mo po kami. Patawad po. At salamat sa pagpapatawad mo po sa amin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, for all the blessings, guidance, and protection. Salamat. Nagtagumpay na naman ang gawain ito, O Diyos, dahil sinamahan mo kami. Salamat. I believe na narinig mo ang aming mga panalangin. Salamat po sa lahat-lahat, O Diyos. Salamat. Dahil ang tagumpay namin, sunod-sunod. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba ka namin. Sa iyo lamang ang pinakamataas na papuri at pagsamba. Sa tanging pangalan na aming Panginoong Yesus, lahat tayo ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen po. Amen. Amen. Salamat sa ating Diyos. Salamat sa ating Diyos. Salamat sa ating Panginoong Yesus at sa Holy Spirit na kaloob sa atin, na nagtuturo ng kabutihan sa atin. Salamat mga kapatid. God bless po sa inyo lahat at God bless po sa ating lahat. Salamat po.